Opisyal ka ba ng sanggunian at nasasabihan ka bang wala ka man lamang sariling panukalang ordinansa? Natapos na lang aniya ang termino mo, subalit kahit isang beses, hindi ka man lamang naging main author ng isang ordinansa. Kung ikaw yan, pakinggan mo ito. Dahil sa video na ito, ibabahagi ko ang 5 practical na tips kung paano ka makakaisip ng mga makabuluhang ordinansa sa inyong barangay. Saan ka magsisimula? Paano ka magkakaroon ng ideya? Ano ang dapat mong isaalang-alang bilang isang responsableng opisyal? Simulan na po natin. Unang tip, humingi ka ng permiso upang magsaliksik ng lahat ng umiiral na ordinansa sa inyong barangay. Basahin mo ang mga ito isa-isa. Tanungin mo ang sarili mo. May ordinansa bang luma na at hindi na akma sa kasalukuyan? May dapat bang amyendahan o baguhin? Halimbawa, may ordinansa tungkol sa bayarin. Isipin mo, baka sobrang mababa na at kailangan ng itaas upang madagdagan ang koleksyon ng barangay. O baka naman masyadong mataas at pabigat na sa mamamayan. Alam mo, ang ordinansa ay dapat sumasabay sa panahon at pangangailangan. Sa simpleng pagbasa pa lamang, may ideya ka na agad. Siguruhin mo lamang nang ipapanukala mo ay hindi labag sa batas at nasa kapangyarihan ng barangay. Pangalawang tip, alamin mo kung ano ang tunay na problema ng mamamayan na kayang solusyonan ng ordinansa. Hindi lahat ng problema ay kayang solusyonan ng barangay pero marami ang kaya nitong pag-aanin. Halimbawa, hirap na bang pumasok ang mga estudyante at empleyado dahil sa trapiko na dulot ng mga sasakyang permanenteng nakapark sa kalsada? Pwede kang magpanukala ng mas mahigpit at epektibong ordinansa. Hindi man ito direktang ayuda pero malawak ang epekto, gumagaan ang buhay ng marami. Isa pang halimbawa, sa tingin mo ba magiging kontaminado na ang groundwater dahil sa siksikan at walang regulasyon na paglalagay ng septic tanks? Kaya naman sa panahon na hindi na maayos ang serbisyo ng water utilities, ay hindi makagawa ang mga tao ng deep well dahil hindi organisado ang distansya ng septic tanks. Pwede kang magpanukala ng ordinansa para i-regulate ang distansya at lokasyon ng mga bagong itatayong septic tanks. Nakalagay sa ordinansa na sino man ang magtatayo ay dapat may clearance sa barangay, hindi upang pagbawalan, kundi upang tulungan lamang kung saan mas magandang ilagay. Isang ordinansa pero makakatulong hanggang sa susunod na henerasyon at masasabi mo na ikaw ang nagpasimula. Hindi ko po ito suhestyon upang gawin mo, bagkus ay halimbawa ng pag-iisip ng ideya mula sa problema. Sa madaling salita, ang problema ng komunidad ang pinakamagandang pinanggagalingan ng ideya. Pangatlong tip, tumingin ka sa ibang barangay at local government units. May mga ordinansa sila na wala pa sa inyo pero baka pakikinabangan ninyo. Walang masama sa paggaya. Ang mahalaga ay maiangkop mo ito sa sariling barangay. Samantalahin ang seminars at trainings. Makinig, magtanong, at matuto sa karanasan ng ibang opisyal. Pang-apat, may mga issuances ang pamahalaan na humihikayat o nag-uutos na gumawa ng partikular na ordinansa. Halimbawa, ang isang DILG Memorandum Circular noong taong 2024 tungkol sa kalinisan program. DILG na mismo ang nagsasabi na dapat may suportang ordinansa ang barangay. Kung ikaw ang magpapasimuno, may ideya ka na agad at malinaw ang direksyon. Ito ang isang halimbawa na ang ideya galing na mismo sa pamahalaan. Panglima at panghuli, magtanong ka. Makinig ka sa ibang tao na may kaalaman at opisyal na nakakakita sa barangay mo sa mas malawak na perspektibo. May mga bagay silang nakikita na baka hindi pa malinaw sa inyo ngayon. Walang masamang magtanong. Dito nagsisimula ang kaalaman. Tandaan mo ito, ang ordinansa ay hindi para sa ligasiya at kredito. Ito ay para sa solusyon at kapakanan ng mamamayan. Kung gusto mo ng ganitong klaseng content, mag-subscribe ka na din at i-hit ang notification bell para updated ka po sa channel na ito.